Ang atin pong aralin ngayon ay naglalayon po na turuan tayo, mapaalalahanan tayo at panghawakan nating mabuti kung paano natin dapat sambahin ang Diyos. Worship na ayon sa mismong paraan, ayon sa mismong kagustuhan ng Diyos, kung paano natin siya dapat sambahin. May subtitle po ang ating aralin ngayon na Ang Gintong Guya. Dahil po ang mga piling talata na ating pag-aaralan ay mula sa Exodus chapter 32, kung saan mababasa po natin dito yung mga ginawa ng mga Israelita na gintong guya o gintong baka bilang may kinalaman po sa kanilang pagsamba o worship. Sa kabila po ng presensya ng Diyos sa kanila, sa nasaksihang pagkilos at ginawang pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita sa pagkaalipin sa Ehipto, bumaling pa din sa Diyos-Diyosan yung mga Israelita. At sa kanilang paraan at sariling kagustuhan, sinamba nila ang Diyos. Kung saan makikita po natin sa mga talatang ito na kapag paraan pala at sariling kagustuhan ng tao ang masusunod, madali tayong magkamali, maging sa paghahayag po natin ng ating pagsamba sa Diyos. So pag-aralan po natin itong Exodus chapter 32 at tingnan natin po yung ginawa at pagkilos ng mga Israelita na nawa hindi tayo sa panahon natin ngayon ay hindi mahulog sa maling paraan ng pagsamba. Ang version po ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version. Sa English po ay New American Standard Bible at ilang King James Version. Sa ating panahon po, may mga simbahan na nagtatalo-talo kung ano yung kanilang magiging paraan ng pagsamba sa Diyos. Particular po sa mga araw ng pagtitipon, linggo ba o sabado ba gagawin? Kung ang gagamiting music ay contemporary ba o mga traditional na himnaryo ang gagamitin. Sa iba nga, pati kasuotan, pati buhok ng babae at lalaki pinagtatalunan. May kanya-kanya silang point of view. Sa ibang banda, mahalaga din siguro na napag-uusapan yan, pero hindi po yan yung nais nating bigyang pansin sa ating aralin ngayon. Kundi, ang bibigyang pansin po natin yung mas mahalagang pagtatalo-talo sa puso at sa isip natin kung paano dapat natin sambahin ang ating Diyos. Kung mapapansin po ninyo, meron din pong competing desires sa loob natin, sa puso natin, sa isip natin. May paglalabanan, may pagtatalo. Ang gusto ba ng Diyos yung susundin natin? O ang sariling kagustuhan ang susundin natin? Maging sa pagsambayan sa Diyos. Or ang Diyos ba ang mamahalin? Ang Diyos ba yung paglilingkuran? Ang Diyos ba yung papahalagahan ng higit sa lahat? O ibang tao yung papahalagahan or ibang bagay sa buhay natin ang mas pahahalagahan. So merong competing desires, no? At madalas na paalala sa atin na sa ating pagkatamo po ng kaunawaan mula sa salita ng Diyos, tinuturoan tayo na higit na pahalagahan ang Diyos, pero hindi ibig sabihin na babaliwalain naman natin yung mga bagay-bagay na meron tayo dito sa lupa. Yes, tinuturuan po tayo na higit na pahalagahan natin ang Diyos kumpara sa anumang mga bagay. Pero hindi naman tayo tinuturuan na baliwalain yung kung anumang meron tayo dito sa lupa. Sa buhay po natin, tama naman na pahalagahan natin yung ating sarili, pero dapat mas pinapahalagahan natin ng higit ang Diyos. Malinaw po yun. Diba, sa ating tahanan, tama naman na mahalin natin ang asawa natin, ang mga anak natin, pero higit dapat yung pagmamahal natin sa Diyos. Maging sa trabaho, sa paghahanap buhay natin, tama naman na magtrabaho tayo ng maayos, pero mas papahalagahan ba natin yung trabaho at kayamanang makukuha natin sa mundong ito nang higit sa kayamanang meron tayo sa Diyos? Mas pahalagahan ba natin yung mga pansamantalang kayamanan kumpara sa kayamanang meron tayo sa Diyos mismo? So sa buhay natin, sa bahay or tahanan natin, maging sa trabaho, sa pag-aaral, sa pamilya natin o sa community na kinabibilangan natin, lahat po ng ating pagkilos may kinalaman sa ating pagsamba sa Diyos. Na sa lahat ng ating mga nabanggit, ang Diyos po ang dapat na nasa sentro nun at ang Diyos po ang
pinakamahalaga sa atin. So, dito sa Exodus chapter 32, babalik-aralan natin, susulyap-sulyapan natin yung kasaysayan ng Israel bago sila pumasok sa lupang pangako. Dumaan muna sila sa ilang pakikidigma sa kanilang mga kaaway. Pero dapat din pala po nila na isaalang-alang at mas mahalagang pagtagumpayan yung digmaan sa loob ng puso nila. Kung sino at paano dapat nila sambahin ang Diyos, yung tunay na Diyos. Sa tagal po kasi nila nitong mga Israelita sa Egypt, maaaring nasanay na silang sumamba sa mga Diyos-Diyosan sa Ehipto. At ganun din po yan sa atin ngayon. Bago natin lubusang matanggap yung dakilang pangako at kaligtasan at tuluyan tayong makarating sa kaharian ng Diyos, meron ding digmaan sa ating puso, sa loob natin. Kung paano ba natin dapat sambahin ang Diyos. Kailangan po, sambahin natin ang Diyos sa kalooban at sa kanyang paraan mismo. Sa tagal din po kasi nating nabubuhay dito sa mundo or sa tagal nating nananatili dito sa mundo, baka po masyado na tayong naka-attach sa mga bagay dito sa mundo. Or baka na-impluensyahan na din tayo ng kultura at tradisyon na ginawa ng tao pero taliwas pala sa kalooban ng Diyos. Kaya baka kailangan natin magkaroon ng mga reorientations. O kaya magkaroon tayo ng kaliwanagan na dapat hindi kagustuhan ng tao ang masunod, kundi kung ano yung paraan at kung ano yung kagustuhan mismo ng Diyos, kung paano siya dapat sambahin at pahalagan. Sa paraan at kagustuhan dapat ng Diyos, yun yung masunod. 2-part lesson po ito, ang pag-aaral natin sa Exodus chapter 32, para hindi natin masyadong gugulin ng mahaba na oras ang pag-aaral dito. Dito po sa chapter 32, ito yung dalawang bahagi. Isang kwento po ito na may dalawang part, may dalawang bahagi. Ito po yung part 1, habang nasa bundok si Moises. Mula po ito sa verse 1, Exodus chapter 32, verse 1 hanggang verse 14. At sa verse 15 hanggang 35 naman, matutunghayan natin doon yung nangyari sa pagbaba ni Moises sa bundok. So, yun yung part 2 natin sa Exodus chapter 32 at kung luluobin po, next Thursday natin yan pag-aaralan o tatalakayin. Dalawang bahagi ito ng ating kwento at sa bawat bahagi meron tayong mga subpoints, 4 na subpoints na pag-aaralan. Sa pangunahing bahagi o unang bahagi ng kwento, ito po yung mga subpoints natin. Tingnan natin yung ginawa ng mga Israelita, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tapos ano yung hatol ng Diyos sa ginawa nila, yung pagsamba nila na yun sa Diyos-Diyosan. Tapos ano yung pamamagitan ni Moises sa Diyos at sa mga Israelita. And yung isa pa ay ano yung naging tugon ng Diyos sa bawat pamamagitan ni Moises. Ito yung mga subpoints natin. At sa pagtatapos po ng bahagi ng kwento na ito, yung unang kwento ay habang nasa bundok si Moises, ay alamin naman natin kung ano yung nais na ituro sa atin ng kwentong ito at ano yung aplikasyon nito sa atin ngayon. Ang unang bahagi ng kwento dito sa Exodus chapter 32, nangyari po habang nasa bundok si Moises. Ganito yung settings. Basahin muna natin yung Exodus chapter 24 sa verse 18 para manariwa sa atin yung tagpo sa babasahin natin dito sa Exodus chapter 32. Ito muna yung sitwasyon, kalagayan o settings ng kwentong ating babasahin. Sa chapter 24 verse 18, pumasok si Moises sa ulap at umakyat sa bundok. Si Moises ay nasa bundok sa loob ng 40 araw at 40 gabi. So pinakyat ng Diyos si Moises sa bundok para ibigay yung tapyas ng bato na naglalaman ng 10 utos, yung batas ng kautusan para sa mga Israelita. Nagtagal sa bundok si Moises 40 days and 40 nights. Pati pala yung detalye kung paano nila dapat gawin yung tabernakulo, ibinigay din dyan kay Moises. So, nagtagal si Moises, walang ideya yung mga Israelita, nainip yung mga Israelita. Ito yung una nating subpoint. Habang nasa bundok si Moises, nainip yung mga Israelita.
Hindi kasi nila alam kung gaano magtatagal sa bundok si Moises, sa taas ng bundok. Wala silang ideya. Tayo, alam na natin, tapos na kasi yung pangyayari, 40 days at 40 nights si Moises sa bundok. Pero sila, walang update sa kanila si Moises, hindi nila alam kung ilang araw o ilang buwan o aabutin ba ng taon sa taas ng bundok si Moises. So, ang nangyari sa verse 1 po, ito yung naging pagkilos ng mga Israelita sa nainip sila, no, natagalan sila sa pagkawala ni Moises, o yung nagpunta sa bundok si Moises, kaya sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Sabi dito, nang makita ng bayan na nagtatagal si Moises ng pagpanaog sa bundok, ay nagtipon ang bayan kay Aaron at sinabi sa kanya, tumindig ka at igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Sapagkat ang Moises na ito, naglabas sa amin mula sa lupain ng Ehipto, ay hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa kanya. Nainip sila, nagpunta sila kay Aaron. Si Aaron po, kapatid ni Moises, itinalagang high priest. Nabilinan po si Aaron kasama si Hur na sa kanila magsasabi kung magkakaroon sila ng usapin. Yung mga Israelita, kung magkakaroon ng usapin, habang wala pa si Moises, si Aaron muna yung leader. So itong mga Israelita, sa halip na matuto silang maghintay kung ano yung sasabihin, kung ano yung magiging instruction sa kanila ng mga namiminuno sa kanila, baliktad yung nangyari. Sila yung naunang lumapit at sila pa yung nagbigay ng instruction sa mga leader nila. Particular dito kay Aaron. No? Sabi nila, tumindig ka at igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Ang gusto ng mga taong ito, yung sariling kagustuhan nila, yung masunod. Yung sariling kagustuhan nila yung mangyari. At ito po ay tahasang pagsuway nila sa utos mismo sa kanila ng Diyos na huwag sasamba sa ibang Diyos. Siguro iniisip ng mga Israelitang ito, iniwan na sila ng Diyos o kaya iniwan na sila ni Moises. Kaya hindi nila alam kung ano nangyari kay Moises. Or hindi na sila nasisiyahan sa presensya ng Diyos. At nakalimutan na nila agad kung ano yung ginawa ng Diyos para sa kanila. Nakalimutan na nila yon. Ano ba yung ginawa ng Diyos para sa kanila? Basahin natin itong verse 2 sa Exodus chapter 20. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Nakalimutan na nila agad ito. Nagpunta sila kay Aaron para magpagawa ng ibang Diyos na mangunguna daw sa kanila. Sa request ng mga Israelita kay Aaron, dapat ano yung ginawa ni Aaron? Kasi siya yung high priest. Siya yung nangunguna habang wala pa si Moises. Dapat kay Aaron sinuway niya. Sinabihan yung mga Israelita na mali yung gusto nilang mangyari. Na dapat hindi nila makalimutan kung sino talaga yung naglabas sa kanila sa Ehipto. Na dapat wag nilang kalimutan kung sino talaga yung nag-alis sa kanila sa pagkaalipin. Kaso ano yung ginawa ni Aaron sa ating main story sa verse 2? At sinabi ni Aaron sa kanila, alisin ninyo ang mga hikaw na ginto na nasa tainga ng inyong asawa, ng inyong mga anak na lalaki at babae, at dalhin ninyo sa akin. So, nag-request yung mga Israelites kay Aaron na igawa sila ng Diyos daw na dapat manguna sa kanila kasi di na nila nalaman kung nasaan si Moises or kung kailan babalik si Moises. Ginawa naman ito ng mga Israel, itong instruction na ito ni Aaron. Sa verse 3, kaya't inalis ng buong bayan ang mga hikaw na ginto na nasa kanilang mga tainga at dinala ang mga ito kay Aaron. All the people, buong bayan nag-participate at lahat ng ginto na dinala nila kay Aaron, tinunaw. Sa kasunod na verse po, kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw. Ibinuhos niya sa isang hulmahan at ginawang hugis ng guya. Hinulma o ginawang isang hugis guya. Yung guya po, isang maliit na baka. Bakit kaya guya? Bakit kaya maliit na baka? Siguro yan yung nakasanayan nila sa loob ng Egypt. Inalis na nga sila doon. Babalikan pa nila yung maling pagsamba sa Diyos. O kaya babalikan pa nila yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ito namang si Aaron, pagkagawa nito ng hugis o gintong hugis guya, ito pa yung sinabi.
Pagkayari, sinabi nila, Israel, narito ang Diyos mong naglabas sa iyo sa Ehipto. Ang tinutukoy dito, yung ginawang hugis ng guya. Para kay Aaron siguro, iniisip niya, hindi naman siya gumawa ng ibang Diyos para sambahin. Siguro sa isip niya, itong imahe na ito, sumisimbolo ito sa Diyos na nagligtas sa kanila sa Ehipto. Kasi ganito yung kasunod na ginawa ni Aaron. Nang makita ito ni Aaron, nagtayo siya ng isang dambana sa harapan niyon. Nagpahayag si Aaron at sinabi, bukas ay isang pista sa Panginoon. Ginawan pa niya ng pista o ipagpipista nila ang Panginoon. Pero remember, gumawa sila ng imahen. Sounds familiar ito, no? Maging sa panahon natin ngayon. At ginajustify nila ito na maganda naman yung intention. At ginagawa nila ito para sa pagsamba sa Panginoong Diyos. Yung gumawa ng imahen, ginawa ng pista, at ginajustify na maganda naman yung intention. Tapos ginagawa itong pagpista, pagtayo ng dambana para daw po sa pagsamba nila sa Panginoong Diyos. Sa verse 6, kinabukasan, maaga silang bumangon at naghandog ng mga hayop at sinunog sa altar. Nagpatay pa sila ng hayop ng kanilang pinagsalusaluhan. Sila'y nagpakabusog, nag-inuman at mahalay na nagkasayahan. So, sounds familiar pa rin hanggang sa panahon natin ngayon. Ito yung kanilang pagsamba sa Diyos. May offerings, may salo-salo, may inuman, may kasayahan, kaso mahalay na kasayahan. Malinaw po na ang paggawa ng imahen para sambahin, kahit pa po sabihing representasyon ito ng tunay na Diyos, maling paraan yan. At paglabag yan sa utos ng Diyos. Kasi yung ikalawang utos ng Diyos, ito, Exodus chapter 20 verse 4, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Yung imahen o pagsamba sa imahen, tawag idol o idolatry. At sa verse 5, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Tingnan natin yung warning dito ng Diyos. Sa panahon din po natin ngayon, kung gagawa tayo ng imahen, sabi nga po sa verse 4, yung binasa natin kanina, anumang nilalang na nasa langit, imahen ng nilalang na nasa langit o sa lupa para sambahin o yukuran. At sabi po dito sa New American Standard Bible, no, worship them or serve them, ayaw yun ng Diyos. Kaya wag Pero may gumagawa pa rin, Kasi yung justification nila, imahen daw na yon ay hindi naman yun yung sinasamba nila. Pero paano ito? Huwag mo silang yuyukuran. O sige, kasi nisasambahin. Sige, hindi nga sinasamba, pero niyuyukuran. Kaya sabi dito, malinaw, huwag mo silang yuyukuran. Paano po to? Huwag paglilingkuran. And ano pong katangian ng Diyos ang binabanggit sa atin ng talatang ito? Ang ating Diyos, si Yahweh, ay Diyos na mapanibuguin. Kaya pakinggan natin ang ating Diyos. Kaya itong ginawa na ito ng mga Israelita dito, itong ginawa nilang ito, eksakto sa ipinagbabawal ng Diyos sa kanila. Sinamba nila ang imahen. So tayo naman po, matuto sa pagkakamali nila na hindi natin dapat sundan yung pagkakamaling ito. Buksan po natin yung ating puso, pakumbabain natin yung ating mga isip, pasukin po natin itong salita ng Diyos sa atin. Sabi po ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Corinto, citing this verse po, itong Exodus chapter 32 verse 6. Basahin po natin yung sulat ni Pablo. Unang Corinto chapter 10 verse 5. Subalit hindi nalugod ang Diyos sa karamihan sa kanila sapagkat sila'y ibinuwal sa ilang. Sa 6, ang mga bagay na ito'y naganap bilang halimbawa para sa atin upang wag tayong magnasa ng mga bagay na masama gaya nila. Again, citing Exodus chapter 32 po ito Sa verse 7, huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng ilan sa kanila, gaya ng nasusulat. Naupo ang bayan upang kumain at uminom at tumindig upang sumayaw. Ano po yung pinapaalala ni Pablo sa mga sinulatan niya? Do not be idolaters.
Parehong paalala sa ating mga nagbabasa ng kanyang sulat. Sabi po, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila. At ang lahat naman nangyayaring yon, warning sa atin ngayon para hindi natin gayahin yung masamang ginawa nila. Sabi po dito, huwag tayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng ilan sa kanila. Tungkol nga po sa nakatala sa Exodus chapter 32. Kaya sabi dito, gaya ng nasusulat. Naupo ang bayan upang kumain at uminom at tumindig upang sumayaw. Sumamba ang mga tao sa Diyos-Diyosan at kasalanan niyan para sa Diyos. Yang kasalanan na yan, hindi yan palalampasin ng Diyos. Sa ating main story po, hindi alam ni Moises yung nangyayari na ginagawa ng mga Israelita. Hindi nakikita ni Moises yung ginagawa ng mga kababayan niya. Pero ang Diyos alam at nakikita ang lahat. Alam ng Diyos, hindi lang yung panlabas nating ginagawa, kundi maging kung anong nilalaman ng ating puso, alam ng Diyos. Kung ang tingin nating mga tao sumasamba sa Diyos gamit yung imahen, pero ang Diyos, alam niya at nakikita ng Diyos ang laman ng puso natin. Alam niya kung mas pinahalagahan natin ang ibang bagay higit sa pagpapahalaga natin sa Kanya. Ang ikalawang subpoint po ng ating unang bahagi ng kwento na tinatalakay ay ang hatol ng Diyos sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, itong kasalanan na ito, hindi palalagpasin ng Diyos. Dahil nalalaman ng Diyos ang lahat, again, hindi pa ito alam ni Moises. Sabi ng Panginoong Diyos kay Moises, dito po sa verse 7, sinabi ng Panginoon kay Moises, bumaba ka agad. Ang iyong bayan na inilabas mo mula sa lupain ng Ehipto ay nagpapakasama. Sabi po dito, corrupted themselves. Muli po, kasi ginawa nila, di ba? Gumawa sila ng imahen. Niyukura nila, sinasamba nila. Kaya sabi dito ng Panginoong Diyos kay Moises, yung mga taga Israel na inilabas mo sa lupain ng Ehipto, nagpapakasama. Matuto po tayo sa kamalian nila noon na hindi dapat makita sa atin ngayon yan. So verse 8, tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila ay iyon ang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. So representasyon nung nagligtas sa kanila sa Ehipto, yung guyang ginto. Yun yung kanilang sinasamba at hinahandugan. Para sa Diyos po, ang ginagawa nila na yan, hindi pagsamba sa Diyos mismo. Hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Kahit pasabihin nilang Diyos yung kanilang sinasamba sa pamamagitan ng imahe na yun na guyang ginto. Ang tingin po ng Diyos, yung ganitong pagkilos, pagsamba sa nilikha, hindi po pagsamba sa manlilikha. Sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, dito po sa Romans chapter 1 verse 23, at ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira, at ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga gumagapang. Ito po ay pagkalimot ng tao sa tunay na Diyos na totoong nagligtas sa kanila. Yung mensahe dito, paalala at pagtutuwid sa atin na kung ipinagpapalit natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa mga imaheng nasisira, kasamaan yan para sa Diyos. Kasalanan sa Diyos dahil sa kasamaan o corruption na nasa puso natin. Ang ganito po ay katigasan ng ulo o katigasan ng puso ng tao. Sa pagpapatuloy po ng ating main verse sa Exodus chapter 32, sa verse 9. At sinabi ng Panginoon kay Moises, aking nakita ang bayang ito, napakatigas ng kanilang ulo. Sa King James Version, stiff-necked people, napakatigas ng kanilang ulo. Hayag sa kanila yung presensya ng Diyos. Ramdam nila merong Diyos. Iniligtas sila sa pagkaalipin mula sa Ehipto. Nalalaman nilang merong Diyos. Pero bumabaling pa rin sila sa Diyos-Diyosan. Napakatigas ng kanilang ulo. Ang tawag po ni Apostol Pablo sa ganyan, dito po sa Romans chapter 1 verse 21 hanggang 22, kahit na alam nilang may Diyos, sila'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos. Siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos. Ni pinasalamatan man lang. Sa halip, naghaka-ahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip.
sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Yung nais ng Diyos, ilapit yung kanyang sarili patungo sa ating mga tao. Pero kung tayo po ay kumikilos patalikod o papalayo sa nais ng Diyos, kahit sabihin pang marunong tayo, kahit sabihin pang maalam tayo, lumilitaw po na tayo ay mga hangal. Kung papalayo tayo sa Diyos, kung pagtalikod ang ginagawa natin sa Diyos. Kung ganito po tayo hanggang ngayon, yung madaling lumihis sa daan na iniutos ng Diyos, delikado ito para sa atin. Na kapag lalayo tayo sa Diyos, at yung puso natin lilihis sa nais ng Diyos, delikado yan. Ano yung hatol ng Diyos sa pagsamba sa Diyos-Diyosan? Sa verse 10 po ng Exodus chapter 32. Kaya ngayon, hayaan mo ako upang ang aking puot ay mag-alab laban sa kanila at aking lipulin sila. Ngunit ikaw ay aking gagawing isang dakilang bansa. Akala natin, hindi malaking problema yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya kahit pa gina-justify natin na yun ay imahen lamang ng tunay na Diyos. Akala ng iba, wala lang or okay lang sa Diyos ang pagsamba sa imahen. Sasabihin na lang na, hindi naman talaga yung imahen yung sinasambay, kundi yung Diyos mismo. Pero hindi okay sa Diyos eh. Pakinggan po natin ang sinasabi ng Diyos sa talatang ito, napupuot siya. Nag-aalab ang laban ng Diyos sa mga taong sumasamba sa imahen. Ang sinabing ito ng Diyos, nagpapahayag na ang kasamaan ng idolatry o yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, nararapat na tumanggap ng matinding parusa ng Diyos. Matinding puot ng Diyos. Sabi po ni Apostol Pablo sa ganito, sa kanyang sulat po sa mga Kristiyano sa Roma, Romans chapter 1 verse 18, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao, na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Ito yung puot ng Diyos na nahayag mula sa langit. Laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan, pinipigil, hinahadlangan ang katotohanan. Meaning po, yung pagtataksil sa Diyos, nararapat lang na tumanggap ng bagsik ng galit o puot ng Diyos. Kaya delikado po yung sumasamba sa imahen. Ang magandang makikita po natin sa main story natin, dito sa verse 10, sa Exodus chapter 32, itong sinasabi dito ng Diyos kay Moises, meron pong, masasabi din natin na rhetorical effect o pagkuha ng attention ni Moises. Sabi dito ng Diyos kay Moses, lilipulin niya ng Diyos yung mga nagkasala. Lilipulin ng Diyos yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pwede naman niyang gawin ng Diyos agad eh. At hindi na kailangan pang sabihin kay Moises or para bang humingi ng permiso kay Moises bago niya gawin yon. Pwede naman yon. Lipulin agad. Hindi na kailangan ipaalam pa kay Moises. Pero sinabi ng Diyos ito kay Moises, hindi dahil yun talaga yung plano niyang gawin. Yun talaga yung plano ng Diyos na gawin, na lipulin yung mga tao. Kundi sinabi ito para udyukan o i-provoke si Moises na mamagitan. No, sinabi ito ng Diyos kay Moises to intercede, mag-mediate si Moises para sa Israel. At ito po yung ikatlong punto or sub-points natin. Ang pamamagitan ni Moises. Sa mga susunod na talata, ganun yung ginawa ni Moises na magitan siya. Verse 11, ngunit nagsumamo si Moises sa Panginoon niyang Diyos at sinabi, Panginoon, bakit ang iyong puot ay pinag-aalab mo laban sa iyong bayan na iyong inilabas sa lupain ng Ehipto sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan at ng makapangyarihang kamay? So nagsumamo dito, nagmamakaawa si Moises sa Diyos. Ito na lang talaga yung magagawa ni Moises. Guilty yung mga Israelite eh. Nararapat talaga silang parusahan dahil nagtaksil sila sa Diyos. Gumawa sila ng imahen, sinamba nila, guilty sila, napuot ang Diyos sa kanila. Nang magitan ngayon si Moises. Bakit kailangang sabihin ng mga Ehipsyo? Dahil sa masamang layunin ay kanyang inilabas sila upang patayin sila sa mga bundok at upang lipulin sila mula sa balat ng lupa? Iurong mo ang iyong mabangis na puot at baguhin mo ang iyong isip sa kasamang ito laban sa iyong bayan. Nag-apila si Moises na nakiusap siya na iurong ng Diyos yung mabangis niyang puot para sa Israel. At sa verse 13, alalahanin mo si Abraham, si Isaac, at si Israel na iyong mga lingkod.
sa kanila ay sumumpa ka sa iyong sarili at sinabi mo sa kanila, aking pararamihin ang inyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit. At lahat ng lupaing ito na aking ipinangako ay ibibigay sa inyong binhi at kanilang mamanahin ito magpakailanman. Pinapakita sa atin dito, kung walang mediator, dito namamagitan si Moises sa Diyos at sa mga Israelita. Kung walang namagitan, nalipol, naubos sila. Sa kasunod na subpoint po, ang tugon ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ano yung naging tugon ng Diyos sa pag-mediate sa pamamagitan ni Moises? Ano po yung response ng Diyos? Sa verse 14, at nagbago ang isip ng Panginoon sa masama na kanyang sinabing gagawin niya sa kanyang bayan. So, nagbago ba talaga? Literal. Sa aspetong literal, nagbago ba yung isip ng Panginoong Diyos? Hindi po. Lalahanin natin na yung ating Diyos, sovereign God, o makapangyarihang Diyos na malaya niyang gawin ang anumang naisin niya ayon sa kanyang kalooban. At dahil malaya at makapangyarihan ang ating Diyos, kung ano yung ipinasya niyang gawin, yun nga yung gagawin niya. Ibig sabihin, itong pagtugon ng Diyos sa pagsusumamo ni Moises ay siya naman talagang ipinasya ng Diyos na kanyang gagawin. Kaya sinabi ng Diyos kay Moises yung paglipol niya, pero hindi talaga yun yung plano. Hindi nagbabago ang isip ng Diyos, katulad ng kung paano nagbabago yung isip nating mga tao. Ang Diyos po immutable, or hindi nagbabago at walang pagbabago ang Diyos. Yung point ng talatang ito, nasa plano ng Diyos, itinakda na ng Diyos na merong mediator, na merong mamamagitan, na yung mediator na yon magiging instrumento para mapawi ang puot ng Diyos na dapat ibabagsak niya sa mga Israel, sa mga Israelita, dahil sa ginawa nilang pagsamba sa Diyos-Diyosa. At para sa Israel, yan ang tungkuling ginampanan ni Moises, ang maging tagapamagitan. Nakasulat nga po sa Psalms 106 verse 23, ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad dumulog kay Yahweh si Moises na magitan siya at hindi natuloy iyong kapasyahan na lipulin sila. So namagitan si Moises kaya hindi nalipol yung buong Israel. Nagbago ba ang isip ng Diyos tulad ng pagbabago ng isip nating mga tao? Hindi po. Sabi dito, si Moises ay chosen one. Mamamagitan talaga si Moises sa Diyos at sa Israel. Chosen one. Ipinapakita sa atin ng talatang ito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tagapamagitan. So, anong aral nito? Nitong kwentong ito para sa atin? Para sa atin, yan po yung tungkuling ginampanan ni Jesus. Kung si Moises, ang tungkuling ginampanan niya sa Israel ay mamagitan sa Diyos at sa mga Israelita, para sa atin, yan ang tungkuling ginampanan ni Jesus. God's chosen one. Ang higit na katuparan ng karakter ni Moises. So yung ating Panginoong Jesus, diyan tayo dinadala ng kwentong ito. Kay Jesus. Sa unang Timoteo chapter 2, dito sa verse 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Kailangan natin ng tagapamagitan. Ibig sabihin, kailangan natin si Jesus sa ating buhay. Hindi natin kayang dumiretso patungo sa Diyos. Dahil sa kaibuturan po, sa kalaliman ng ating puso, may kasalanan pa ring natitira. May kasamaan, meron pa ring pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kapag ganon, yung kasamaan, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang nararapat sa atin, puot ng Diyos. So, hindi natin kayang dumiretso, palapit o patungo sa Diyos. Sinasabi po ng ilang mga Bible scholars, ang puso daw nating mga tao, ang puso nating lahat, walang tigil sa paggawa ng mga Diyos-Diyosan. Walang tigil sa paggawa ng mga bagay na mas pinapahalagahan ng higit na pagpapahalaga kaysa sa Diyos. Halos araw-araw daw po, may kasamaan. May kasalanang nasa puso natin na nararapat patawan ng puot, ng paghatol, ng paglipol ng Diyos.
Kaya kailangan natin yung sinasabi ditong tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang ating Panginoong Hesukristo. Kailangan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Tingnan nyo naman po yung grabing ginawa para sa atin ni Jesus. Sa verse 6, na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat na siyang patotoo sa tamang panahon. Ito yung mabuting balita para sa ating lahat. Tayo na nararapat sa parusa at paglipol ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, inaako ni Jesus yung parusa. Ibinigay ang kanyang sarili bilang pantubos sa ating lahat. Sa ating main story po sa Exodus chapter 32, yung mga Israelita walang kamalay-malay sa nangyayaring usapan ng Panginoong Diyos, si Yahweh at si Moises. No, hindi namamalaya ng mga Israelites. Nagme-mediate na si Moises para sa kanila. Hindi nila alintana na habang nagkakasala sila at nagpapakasasa sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, na kung hindi dahil sa pamamagitan ni Moises at sa awa ng Diyos, patay silang lahat, nalipol na sana silang lahat. Mga kapatid, yan din po yung good news ng gospel para sa atin. Bago pa man natin marinig yung gospel, bago pa natin malaman yung ginawa ni Jesus, bago pa kumprontahin yung kasalanan sa puso natin, inihandog na ni Jesus o ibinigay na niya ang kanyang sarili para sa atin, para akuin yung puot ng Diyos na dapat sa atin ibabagsak. So bilang aplikasyon po sa mabuting balita ng pagtubos at pagliligtas sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, kinakailangan na tayo ay iligtas dahil sa ating kasamaan at sa ating pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kung hanggang ngayon po, hindi pa rin natin kinikilala na ang ating sarili, na ang ating puso ay makasalanan, na tayo po ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, ibig sabihin, may mas pinahalagahan tayong mga bagay sa mundong ito kaysa mas pahalagahan natin ng higit ang Diyos. Kahit na po, relihiyoso tayong mga tao, tulad ng mga Israelita. Pero mali naman yung pagsambang ginagawa natin. Nakita natin yung puot ng Diyos na nababagsak at nararapat sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Galit at puot ang ipapataw, lilipulin ng Diyos. Pero ang good news nga po, kung nakakabit ka kay Kristo sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kasapatan ng kanyang ginawa sa krus bilang siya ang kahalili o kapalit natin, dahil sa tayo ang mga makasalanan, dapat tayo yung paparusahan, pero inako ng Panginoong Hesus, yung puot ng Diyos na yun. Dahil doon, at tayo po ay nakakapit doon, tayo po ay naligtas sa puot ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus. Sa pamamagitan ng ginawa ni Hesus para sa atin na ibinigay niya yung kanyang sarili. Kung inihayag sa atin ang katarungan at hustisya ng Diyos, pagsisihan po natin at talikuran natin yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kilalanin po natin na nararapat tayong hatulan ng Diyos. At tumingin po tayo, manalig po tayo, kumapit tayo kay Kristo bilang tanging pag-asa natin. Bilang tagapamagitan para makaligtas tayo sa puot ng Diyos.